ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa panahon ngayon ay tanghali na lang ang tapat. Kaya nga biyayang may tuturing kung magkaroon tayo ng karelasyon na mayroong paninindigan sa ating pinagsamahan. Ikaw kabarangay, tapat ka ba sa iyong minamahal? Dear Papa Dudut, love is an expression of need. Ibig sabihin, hindi lang pag-ibig ang kailangan natin. Meron din tayong pangangailangang moral, emosyonal at pinansyal na ibinibigay ng karelasyon natin sa abot ng kanilang makakaya. Mahalaga rin ang pagiging bukas ng komunikasyon natin sa isa't isa upang matalakay ang mga pangangailangan yon ng tama at walang nilalabag na kondisyon. Yan ang mga natutunan ko sa buhay na gusto kong ibahagi sa programa ninyo. Kaya sumulat ako. Pero bago ko ipagpatuloy ang aking istorya, ipabati muna ng isang magandang tanghali sa mga katulad kong solid kabarangay na nakatutok sa Barangay Love Stories. Ako po si Dencio, 34 years old at nagtatrabaho sa isang restaurant sa Caloocan bilang all-around waiter at kitchen staff. Pero kasabay ng pagtatrabaho ko sa gabi ay ang pag-aaral ko sa umaga. At umaasa ako na sa 2026 ay makakapagtapos na rin ako sa kurso kong Business Administration. Pangarap ko na talagang makapagkolehiyo. Kaso hindi naman pinalad dahil mas inuna kong pagtapusin sa pag-aaral ang mga nakababata kong kapatid. 4 kami at ako ang panganay. Maaga kaming naulila sa mga magulang dahil magkasunod silang nagkasakit at namatay. Mahirap lamang kami at maliit pa ang mga kapatid ko noon. Yung isa ay teenager katulad ko. Nagkahiwalay kami dahil inampon kami ng mga kamag-anak namin. Pero kinailangan ko pa rin kumayod dahil mahirap lang din ang aming angkan. At hindi kami kayang pag-aralin lahat. Kaya nga proud ako na sa wakas ay nagbunga na rin ang pagsisikap ko sa pagtatrabaho dahil lahat ng mga kapatid ko ay college graduate na. Papa Dudut. Congratulations, mahal! Ha? Sabi ko, congratulations! Congratulations saan? Kasi graduate na si Bunso. Okay, pero di ba dapat siyang kino-congrats mo, hindi ako? Nandun na tayo pero dapat ka rin i-congrats. Kasi ikaw ang nagpaaral at nagpatapos sa kanya. Katulad ng ginawa mo sa iba niyo pang kapatid. Kung hindi dahil sa pagsisikap mo, hindi sila mabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral at makapagtapos. Ganun ba yon? Oo naman. Pero pakiramdam ko, responsibilidad ko naman talaga yon bilang kuya nila. Kaya nga congrats kasi parang ikaw na rin yung graduate. Salamat, mahal. Kapag pinupuri mo ako ng ganyan, nararamdaman ko na kahit paano may narating na rin ako. Ha? Kasi ngayon ang lahat ng mga kapatid ko professional na. Bigla akong napaisip sa tungkol sa sitwasyon ng buhay ko. Ano ba kasing ibig mong sabihin? Huwag mo sanang mamasamain. Pero masaya naman ako sa achievement ng mga kapatid ko. Naiinggit lang siguro ako kasi lahat sila college graduate na samantalang ako. Eto, hamak na waiter lang at tagahugas ng pinggan at mga pinaglutuan sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Teka lang, parang hindi ko naman yata gusto na hinahamak mo ang pagiging waiter mo, mahal. Baka nakakalimutan mo, kung hindi dahil sa trabaho mong yan, hindi ka makakapagpag-graduate ng mga kapatid. Kaya nga kapag pinapaalala mo sa akin yan, nakakalimutan ko yung katotohanan na ako na lang yung hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pwede ka naman mag-aral kung gusto mo. Madali na lang yun since wala ka nang pinapaaral sa mga kapatid mo. Pero 32 years old na ako. Ano naman? Matanda na ako para mag-aral. Ang babata ng mga kaklase ko, syempre mahihiya na ako nun. Hindi naman nakakahiya yun.
Meron ngang iba mas matanda pa sa'yo pero nag-aaral pa rin. Merong lolo, lola, tatay, tsaka nanay. Ikaw 32 ka pa lang naman. Tsaka paalala ko lang sa'yo na walang pinipiling edad ang edukasyon. Pero nagdadalawang isip pa rin ako kasi baka di na ako makasabay sa klase. Kasi nga ang tagal ko nang tumigil eh. Ang alam ko na lang ngayon mag-serve sa mga customer at maghugas ng pinggan sa kusina. Lahat naman pwedeng pag-aralan. Lahat pwedeng matutunan. Kaya ka nga nag-aaral kasi tuturuan ka naman nila. Pero syempre, kailangan sipagan mo rin yung pagse-self-study. Kaya mo yan. May tiwala ako sa kakayahan mo. Buti ka pa may tiwala, pero ako, ewan ko, ang hina ng loob ko. Hindi naman mahina ang loob mo eh. Mahiyain ka lang. Pero nagagamot naman yan. Basta magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Nandito lang naman ako para sumuporta sa'yo sakaling gusto mo mag-aral ng college. Talaga? Talagang talaga. Pero 4 na taon yun kung sakali. Hindi ka ba maiinip na hintayin ako makagraduate? Hindi naman, pero ano bang ibig mong sabihin? Naisip ko lang kasi na baka gusto mo na magkaroon tayo ng pamilya, mahal. Ayoko naman magdesisyon lang para sa sarili ko. Kailangan kong i-consider yung nararamdaman mo. Thank you sa pag-consider sa akin. Pero walang kasi yung 4 na taong yun kumpara naman sa ikatutupad ng pangarap mo. Masaya ako na suportahan ka, na i-cheer ka pag kailangan mo ko. Tungkol naman sa pagpapamilya, bata pa naman ng 30 tsaka 32. Hindi naman ako nagmamadali na magka-baby tayo. Kaya kung ako sa'yo, pag-isipan mong mabuti kung itutuloy mo na yung pag-aaral mo. Huwag kang matakot. Nandito lang naman ako sa tabi mo. Papa Dudut, tulad ng sinabi ko ay proud ako na napagtapos ko ng pag-aaral ang mga kapatid ko. At masaya ako sa mga achievement nila sa buhay. Pero yun din yung pagkakataon na napatanong ako sa sarili ko na paano naman ako. Doon ko naalala na minsan ay nangarap din pala ako makatungtong sa kolehiyo. Pero kinalimutan ko na lamang ang pangarap na yon dahil nagkaedad na ako at nag-focus sa pagtatrabaho. Hindi ko na rin alam kung paano magsisimula. Baka hindi ko kayaning pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Hindi rin naman kasi ganong kalaki ang kinikita ko at wala akong ipon dahil sa ilang taong pagpapaaral sa mga kapatid ko. Mabuti na lang at nandyan si Annalyn na handang makinig sa akin kapag naguguluhan ako sa buhay o pinagdududahan ko ang sarili ko. Lagi niyang pinapaalala sa akin kung gaano kahalaga ang role na ginagampanan ko bilang panganay sa aming magkakapatid. Pero nahihiya pa rin ako kasi high school graduate lamang ako. Siguro nga ay naging insecurity ko na yon na nadala ko na rin sa relasyon namin ni Annalyn. Madalas akong sumasama sa mga labas niya para ipakilala sa mga kaibigan niya. Dahil naranasan ko nang matanong tungkol sa tinapos ko. Hindi naman sa kinakahiya ko ang pagiging high school graduate ko, pero pag sinasabi ko yon sa kanila ay natatahimik na lamang sila. Tapos mag-uusap sila ng topic na hindi naman ako makakarelate. Si Annalyn ang first girlfriend ko at minsan ay napapatanong ako sa sarili ko kung anong nagustuhan niya sa akin. Samantalang marami naman siyang manliligaw na may mas mataas na edukasyong tinapos. Pero laging sinasabi sa akin ni Annalyn yung mga magaganda at kahangahangang bagay na nakita niya sa akin na wala sa iba. Kaya nga kahit paano ay napapanatag ako. Isang araw sinama ako ni Annalyn sa bahay nila. Pero hindi niya sinabi sa akin na may party pala doon dahil birthday ng tiyahin niya na nagbakasyon galing sa Amerika. Sorry na mahal, galit ka ba sa akin? Hindi ako galit sa'yo. Nagulat lang ako kasi di ko akalain may party pala rito sa inyo. Sana sinabi mo man lang para nakabili ako ng formal na damit. Mamaya ano pang sabihin ng parents mo sa akin? Wala silang sasabihin sa'yo. At saka maayos naman yung damit mo, hindi mo kailangan ng formal.
Gusto ko lang maging presentable sa harap ng pamilya mo. Lalo na nandito pala yung auntie mo. Mabait naman si Auntie Betty, hindi ka nun i-judge. Tsaka wala kang ang dapat ipag-alala sa itsura mo. Ang gwapo mo kaya dyan sa suot mong polo shirt. Siyempre, regalo mo kaya sa akin to. Yan, kinilig tuloy ako. Pero kabahado pa rin ako. Kumalma ka nga. Saan ka ba kinakabahan? Hindi saan, kundi kanino. Kanino? Sa Auntie Betty ko? Oo. Ako bang pinag-uusapan niyo? Auntie Betty! Payakap naman ako! Grabe, ang tagal din nung huli kitang nakita. Hindi ka pa ba nag-aasawa? Hindi pa po, Auntie. Pero may boyfriend ka. Oo naman po. Ay, kasama ko po ang boyfriend ko. Si Densho po. Hello po ma'am. Ma'am? Nako, wag mo na akong tawaging ma'am. Auntie Betty na lang. Nice to meet you, Densho. Nice to meet you rin po ma'am. Ay, Auntie Betty po pala. Ano ba naman tong boyfriend mo, Annalyn? Kabado masyado. Nanginginig pa yung kamay, oh. Hindi naman ako nangangagat. Siyempre, ngayon lang din niya kasi kayo nakilala kaya kinakabahan po siya. Pero sinabi ko naman po kay Densho na mabait kayo. Ay, marami rin nakapagsabi sa akin yan. Kasi nga totoo naman po. Mabait kayong auntie kaya mahal na mahal namin kayo. Mahal ko rin kayo, lalo ka na. Alam mo ba na si Annalyn ang pinakapaborito ko sa mga pamangkin ko? Talaga po? Oo, kasi masunurin tong batang to at lagi akong kinukumusta kahit na nasa Amerika na ako. Nga lang, may tampo ko kasi hindi man lang niya sinabi sa akin na nagka-boyfriend na pala siya. Auntie naman, plano ko po kasi kayong sorpresahin. Sa bagay, nasorpresa mo nga ako. Matanong lang kita, Densho, ano bang tinapos mo? Ano po? Kung ano yung natapos mo, anong trabaho mo sa ngayon tsaka pinagkakaabalahan sa buhay. Siyempre, gusto kitang kilalanin ng husto kasi boyfriend ka ng paborito kong pamangkin. Si Auntie talaga? Mamaya may makarinig sa'yo kakasabi mo na ako yung paborito mo. Ano naman kung may makarinig? Totoo naman. Ano po kasi, yung totoo, high school graduate lang po ako. High school graduate? Ibig sabihin, hindi ka man lang nakatungtong sa kolehiyo? Hindi po. Kasi pinagtapos ni Densho sa college yung mga kapatid niya, Auntie. Ay, talaga? Opo. Maaga kasi silang naulila kaya siya na lang yung nagtaguyod sa mga kapatid niya. Inuna niya yung pag-aaral nila. Nagbunga naman po yun kasi lahat sila profesional na ngayon. Nakakabilib nga, pero anong plano mo sa buhay, Densho? Kung lahat sila profesional na, ibig sabihin na pag-iwanan ka na nila. Hindi naman po siguro ganun, Auntie. May trabaho naman po si Densho at kumikita siya ng sarili niyang pera. Ano bang trabaho mo? Waiter po at all-around kitchen staff. Nako, ang baba ng sweldo niyan. Alam mo, may aasenso ka pa sa buhay kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral. Huwag mong pangarapin na hanggang tumanda ka waiter ka lang at tagahugas ng pinggan sa kusina. Tulungan mong sarili mo na umasenso. Papa Dudut, mabait si Auntie Betty pero may pagkaprangkang manalita. At ramdam ko yon habang sinasabi niya sa akin na tulungan ko raw ang sarili ko na umasenso. Hindi naman ako na-offend dahil mabuti naman ang hangarin niya. Gusto lamang niya akong mapabuti para sa sarili ko at sa amin ni Annalyn. Hindi rin naman nagtagal yung pagkausap niya sa akin dahil tinawag na siya ng iba nilang kamag-anak. Pero pag may pagkakataon ay bumabalik siya sa pwesto namin ng girlfriend ko para makipagkwentuhan. Aaminin kong namangha ako, Papa Dudut, at humanga talaga ako sa tiyahin ng girlfriend ko pagkakita ko pa lamang sa kanya. Sa edad niya kasing 45 ay napakaganda pa rin ang hubog ng katawan niya. Halatang alagang-alaga rin ang kutis niya at puro masusustansyang pagkain lamang ang kinakain niya. Nung una ay nailang pa akong kausapin si Auntie Betty dahil baka dumugo ang ilong ko sakaling mag-English siya. Pero natuwa naman ako kasi matatas siyang magtagalog. Bukod doon ay magaling din siyang magdala ng usapan kaya hindi nagtagal ay naging komportable na ako sa kanya. Masaya naman yung party kahit na ilang beses akong nahiya. Doon ko biglang naisip na kung may tinapos lamang ako, mas confident akong humarap sa mga kamag-anak at kaibigan ni Annalyn.
Hindi yung mananahimik lamang ako sa isang sulok at naghihintay na sana ay mag-uwian na at matapos na ang party ng gabing yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng mga sumunod na araw ay napadalas ang pagpunta ko kina Annalyn dahil lagi akong ini-invite doon ng Auntie Betty niya para mag-lunch or mag-dinner. Na-appreciate ko naman kasi ramdam ko na kasama ako sa pamilya nila. Isang buwan lang din kasi itong magbabakasyon sa Pilipinas kaya siguro sinusulit na nito ang bawat sandali. Pag nandun ako sa bahay nila ay lagi nagluluto si Auntie Betty ng specialty niya na putahe. At talaga namang masarap magluto si Auntie Betty. Sa katunayan ay nakakadalawa o 3 plato pa ako sa mga luto niya. Bagay na kinatutuwaan niya sa akin. Maraming magagandang kwento sa akin si Annalyn tungkol sa tiyahin niya. Wala itong anak pero nagkaasawa naman. Maaga nga lang itong nabiyuda matapos mamatay sa sakit ng asawa nitong Pinoy. Mahal na mahal daw ni Auntie Betty yung namayapan niyang asawa at yon ang dahilan kung bakit nagpakalayo-layo ito. Hindi kasi makausad si Auntie Betty dito sa Pilipinas. Dahil lagi nitong naaalala ang mister niya kaya nag-decide itong mag-abroad. Sa ilang taon niya sa Amerika ay nakaipon siya ng pera para makapagpatayo ng business doon. Mabait talaga si Auntie Betty, siya ang paboritong tiyahin ng karamihan sa mga pamangkin niya, Papa Dudut. Denso, halika nga rito mag-usap tayo sandali. Sige po. Busy pa naman si Annalyn sa kusina kaya samahan mo muna ako rito sa sala. Magkukwentuhan muna tayo, ha? Okay po. Sige po, Auntie. Kumusta? Nasarapan ka ba sa mga luto ko? Opo, nagustuhan ko lahat. Mabuti naman. Alam mo, yan din ang putahe na paborito ng namayapa kong asawa eh. Sa katunayan, naalala ko siya sa'yo. Talaga po? Oo, kahawig mo siya. Para kayong pinagbiyak na bunga kaya nagulat talaga ako nung unang beses na nakita kita. Mas lalo akong nagulat nung pinakilala ka ni Annalyn bilang boyfriend niya. Pero, pwede ba akong mag-request sa'yo? Sige, ano po yun? Huwag mo na akong masyadong ipo. Pakiramdam ko matanda na ako eh. Wala pa nga akong 50. Hindi naman po kayo mukhang matanda. Pero sige, hindi ko na kayo ipopo kung ayaw nyo. Salamat. Gusto ko lang maging komportable tayo sa isa't isa. Lalo naaalala ko, tinawag mo pa akong ma'am nung pinakilala ako sa'yo ni Annalyn. Hindi ko lang kasi alam kung paano kayo i-address. Kaya naisip ko tawagin na lang kayong ma'am para paggalang na rin. Wala namang kaso yon pero boyfriend ka ng pamangkin ko. Ibig sabihin, kapag kinasal kayo, magiging tiyahin mo na rin ako. Speaking of kasal, matanong ko lang, may plano ka bang pakasalan si Annalyn? Meron pero hindi pa namin pinag-uusapan. Hindi naman kami nagmamadali eh. Ganun ba? Mabuti kasi may gusto sana akong ialok sa'yo. Ano yun? Plano sana kitang pag-aralin eh. Nabanggit kasi ni Annalyn na pangarap mong makapagtapos ng college pero nagdadalawang isip ka raw. Naisip ko, baka wala kang pantusto sa pag-aaral mo kaya ako na lang gagastos nun para sa'yo. Pero Auntie Betty, nakakahiya pa rin. Hoy, wala yun. Marami sa mga pamangkin ko ay pinag-aral ko rin. Kaya bakit ka mahihiya sa akin? Kasi hindi nyo naman ako kaano-ano. Ayos lang yun. Tsaka pangarap mong makapagtapos ng pag-aaral kaya nga tutulungan kita. Pero may request lang sana ako sa'yo, Denso. Ano yun? Atin-atin lang sana tong pagpapaaral ko sa'yo ha. Kasi baka masilip ako ng iba kong kamag-anak. Pera ko naman ang ginagastos ko pero ayoko sa lahat pinag-uusapan ako. Hindi nyo naman kasi ako kailangan pag-aralin. Ayos lang naman ako. Ayos lang sa'yo na hanggang dyan ka na lang. Akala ko pa naman mataas ang pangarap mo sa buhay kasi ganun ang pagkakakwento sa akin ni Annalyn tungkol sa'yo eh. Kaya nga nagustuhan na kita para sa kanya kahit na hindi magandang trabaho mo.
Huwag naman kayo magsalita ng ganyan tungkol sa trabaho ko. Marangal naman yun. Hindi ako nagnanakaw o nangaagrabyado ng iba. Nando na tayo sa marangal. Pero hanggang saan ka dadali ng pagiging waiter mo? Pamahal ng pamahal ang mga bilihin. Sigurado ko na maliit lang naman kinikita mo dyan. Paano mo pakakasalan si Annalyn? Paano pag nagkaroon na kayo ng sarili niyong pamilya? Kaya nga kung ako sa'yo, susunggaban ko na yung pagkakataon na pwede kang makapag-aral at makapagtapos. Tandaan mo, mas maraming magagandang oportunidad ang darating sa'yo pag may tinapos ka. Sa bagay, tama naman lahat ng mga sinabi nyo. Oo, kaya pag-isipan mo. Pero yun nga lang, may kondisyon. Atin-atin lang. Tapos, hindi mo rin pwedeng sabihin kay Annalyn. Papa Dudut, hindi ko akalain na kakausapin ako ni Auntie Betty para alukin ng pag-aaral. Na libre na siya ang may sagot. Wala rin naman akong nakikitang masama kung totoong concern lamang siya sa akin at sa magiging buhay namin ang pamangkin niya sa hinaharap kapag kinasal na kami. Tama nga naman siya na mas maraming magagandang opportunity ang pwedeng dumating sa akin sakaling may diploma ako't nakapagtapos ng pag-aaral. Ibig sabihin ay hindi na ako habang buhay na magiging waiter at tagalinis lamang sa kusina. Pero nalungkot ako. At napaisip noong sinabi niya sa akin na dapat sekreto lamang namin yon. Akala ko dahil ayaw lamang niyang malaman ng iba niyang kamag-anak pero pati pala sa girlfriend kong si Annalyn ay ayaw din niyang sabihin ko. Buti na lamang at pumayag siyang pag-isipan ko muna bago magdesisyon at nangako ako na ipapaalam ko ang sagot ko sa kanya sa lalong madaling panahon. Ang lapad ng ngiti ni Auntie Betty at kitang-kita ko ang pag-asa sa mga mata niya. Napapayag ako sa gusto niyang mangyari. Pero nagdaan ang 1 linggo. Hindi pa rin ako nakakapagdesisyon at napansin na yon ni Annalyn, Papa Dudut. Mahal, may sakit ka ba? Ha? Kako kung may sakit ka. Wala naman. Bakit mo natanong? Ilang araw ko na kasing napapansin na parang balisa ka. May nangyari ba? Sa family mo, sa work? Wala naman. Ayos lang family ko at work. Pero yung totoo, meron talagang bumabagabag sa akin eh. Ano yun? Tsaka bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Plano ko naman talagang sabihin sa'yo pero stressed ka rin itong mga nakaraang araw sa trabaho mo. Ayoko naman makisabay. Sa bagay, pero okay na ako. Ready na ako makinig sa'yo, kaya sabihin mo na, mahal. Kinausap kasi ako ni Auntie Betty nung nakaraang nagpunta ako sa inyo. Talaga? Ano pinag-usapan nyo? Nung una, tinanong niya ako kung nasarapan daw ako sa luto niya. Sabi ko oo, kaya natuwa siya. Tapos nagkwento na siya tungkol sa namayapan niyang asawa na kahawig ko raw. Oo nga no, kung titignan kayong maigi, magkahawig nga kayo ni Uncle. Pero mas gwapo ka lang talaga. Siyempre boyfriend kita eh. Mahal naman eh. Huwag mo na ako ikumpara dun sa patay. Joke lang. Pero yun lang ba yung pinag-usapan nyo? May sinabi rin pala siya sa akin. Ito talaga yung gumugulo sa isipan ko. Ano ba yun? Sinabi sa akin ng auntie mo na gusto niya akong pag-aralin. Talaga? Ang bait talaga ng auntie kong yun. Oo, pero nagtaka ako kasi di naman niya ako kaano-ano. Nabanggit niya na marami siyang pinag-aral sa mga pinsan mo kaya ayos lang daw na pag-aralin niya ako. Oo, kasi mabait yang si Auntie Betty. Generous din. Kaya lang nahihiya pa rin ako. Gusto niya raw akong pag-aralin para magkaroon tayo ng magandang future. Pag nakapagtapos daw kasi ako ng pag-aaral, mas maraming oportunidad ang pwedeng dumating sa akin. Hindi na ako habang buhay magiging waiter at tagahugas ng pinggan. Naiintindihan ko naman yun at aaminin kong gusto kong tanggapin yung alok niya pero… Pero ano? Gusto niya isikreto ko sa mga kamag-anak niya yung pagpapaaral niya sa akin. Pati sa'yo, mahal. Ha? Pati sa akin? Oo. Sinabi niya na ayaw daw niyang may masabi sa kanya yung iba niyong kamag-anak sakaling malaman nila na pinapaaral niya ako. Pero bakit pati sa'yo, di ba? Hindi mo
mo ba siya natanong kung bakit? Hindi na, kasi may tumawag sa cellphone niya at naging busy na siya dun. Parang bigla naman akong nalungkot. Kasi pati sa akin gusto niyang itago yung plano niyang pagpapaaral sa'yo. Oo, pero na-realize ko na hindi ko pala kaya magtago ng sikreto sa'yo. Thank you, mahal. Kasi sinabi mo sa akin. Na-appreciate ko yun. Oo naman. Tsaka mahal kita. Ayoko magkaroon tayo ng misunderstanding dahil lang dito. Mahal din naman kita, kaya nga salamat ulit sa pagsasabi mo. Pero ano nang desisyon mo? Sa totoo lang, wala pa akong desisyon eh. Sinabi ko lang sa auntie mo, bigyan ako ng panahon para makapag-isip. Sana wag ka mag-isip ng kung ano ha. Na-realize ko kasi tama rin naman siya. Pag may tinapos ako at nagkaroon ako ng magandang trabaho, mabibigyan kita ng kasal na pinapangarap mo. At makakapag-ipon tayo para sa pamilyang bubuuin natin. Hindi ko naman kailangan ng magarbong kasal, mahal. Kahit sa West lang ayos na sa akin basta ikaw ang pakakasalan ko. Gusto ko pa rin maging memorable sa'yo yung kasal natin. Sa estado ko kasi ngayon, aminado ako na hindi ko pa yun maibibigay sa'yo. Pwede naman pero kailangan ko pang mag-ipon ng ilang taon. Sinabi ko naman sa'yo na hindi naman ako nagmamadali na magkaroon tayo ng pamilya. Kasi katatapos mo pa lang sa responsibilidad mo sa mga kapatid mo. Kumbaga, nagsisimula ka pa lang makaluwag-luwag kaya willing to wait naman ako. Kaya nga pinupush kita mag-aral na ngayon. Maganda sana ang offer ni auntie kaso bakit kailangan kayo lang dalawa yung makakaalam? Papa Dudut, kinalungkot ko nang makita kong nalungkot si Annalyn matapos niyang malaman ang tungkol sa plano ng tiyahin niya na isekreto yung pagpapaaral nito sa akin kung sakali. Kasi kung may mabuting intensyon ng tita niya, kung gusto talaga nitong makatulong sa akin ay bakit kailangan pa nitong itago ang mabuting gawain nito. Doon ako kinutuban na baka may ibang binabalak si Auntie Betty. Pero ayoko namang tumalon sa konklusyon at mag-isip ng masama tungkol sa kanya. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng chat sa messenger mula kay Auntie Betty. Nagulat pa nga ako noon kasi hindi ko naman akalain na magpapadala siya sa akin ng mensahe. Ang laman noon ay ang pagtatanong niya sa akin kung payag na raw ba akong pag-aralin niya. Naglatag din siya ng kondisyon at inulit na naman sa akin na dapat ay sekreto lang naming dalawa ang plano niyang pagpapaaral sa akin. Nang mga panahong yon ay nakapagdesisyon na ako at alam ko na kung ano ang isasagot ko sa kanya. Lalo pat, desperado na ako. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, desperado na akong tanggihan ang alok ni Auntie Betty na pag-aralin ako kahit na may mabuti siyang intensyon at hangarin para sa akin at sa amin ang pamangkin niya. Malakas ang kutob ko na meron siyang hidden agenda at ayoko nang sumugal dahil baka masira kami ni Annalyn. Ramdam ko na kursonada niya ako. Iba kasi siyang makatingin sa akin sa tuwing nandun ako sa bahay nila. Malagkit yon at may isang beses na napansin kong napakagat-labi pa siya. Nang dumako ang mga mata niya sa gitnang bahagi ko. Kaya nga nang sinabi ko kay Auntie Betty sa chat na tinatanggihan ko ang alok niya ay nagalit siya sa akin pero kumalma rin naman siya. Sinabi ulit niya na baka natatakot lamang ako kaya nagdadalawang isip ako. Pag-isipan ko raw ulit at sabihin sa kanya ang sagot pag nagkita na kami ng personal. Sakto na in-invite na naman niya ako na mag-lunch sa bahay nila Annalyn. Ayaw ko sana pumunta kasi ayaw ko siyang makita pero naisip ko na gamitin na lamang ang pagkakataon para sabihin sa kanya ng harap-harapan na hindi ko matatanggap ang alok niyang pagpapaaral sa akin. Kaya lang, may nangyaring hindi ko lubos na inaasahan. Salamat na lang po sa alok niyo pero hindi ko na po matatanggap yung pagpapaaral niyo sa akin. Diba sinabi ko nang wag mo na akong ipo? Ay, tigas ng ulo mo. Tapos ngayon ikaw pa may ganang tumanggi sa alok ko?
Pasensya na po pero narealize ko kasi na… Na ano? Ang sabihin mo maarte ka lang. Baka naman hindi talaga totoo yung sinabi sa akin ng pamangkin ko na gusto mong mag-aral. Kasi wala ka naman talagang pangarap para sa sarili mo. Kontento ka na lang dyan sa trabaho mong napakababa ng sweldo. Gusto ko pa rin pong mag-aral. Pero gagawin ko yun nang hindi umaasa ng tulong mula sa inyo. Paano mo nga yun gagawin? Ang baba nga ng sahod mo. Baka lalo kang mamulubi. Baka nakakalimutan nyo. Pinag-aral ko mga kapatid ko. Pinagtapos ko silang lahat ng koleyo. Kinaya ko yun mag-isa. At nagawa ko yun sa pag-waiter lang at paghuhugas ng pinggan at pinaglutuan. Kaya wala kayong karapatan na insultihin ang trabaho ko. Oo ang galing mo naman pala. Pero alam ko pagod ka na kaya hayaan mo na lang ako na babyhin ka. Ano pong sinabi nyo? Alam mo kasi, gustong gusto kita, Denso. Yun yung dahilan kaya gusto kitang tulungan at gusto ko rin isikreto natin yun kay Annalyn. Ano bang pinagsasabi nyo, auntie? Simula kasi nung makita kita, hindi ka na nawala sa isip ko. Kamukhang kamukha mo yung namayapa kong asawa at miss na miss ko na siya. Tumigil na po kayo kasi hindi naman ako yung asawa nyo. Ayaw mo ba talaga sa akin? Maganda naman ako, sexy. Mas masarap pa ako sa girlfriend mo. Auntie Betty, anong ginagawa niyo kay Densyo? Ikaw pala, Annalyn. Tsaka ano nga yung sinabi niyo? Mas maganda kayo sa akin? Mas sexy at mas masarap? Bakit? Totoo naman, di ba? Tingnan mo nga yung katawan mo kumpara naman sa katawan ko. Kaya ako dapat yung mas gustuhin sa ating dalawa ni Densyo. Kaya pala gusto niyong isikreto yung pagpapaaral niyo sa kanya kasi may hidden agenda kayo sa boyfriend ko? Paano mo nalaman yan tungkol sa plano kong pagpapaaral sa kanya? Sinabi ko sa girlfriend ko kasi alam ko na hindi tama yung gusto niyo mangyari. Kung totoong wala kayong masamang intensyon at concerned lang talaga kayo sa kapakanan ko at sa magiging pamilya namin ni Annalyn, bakit ko kailangang isikreto sa kanya? Yun naman pala, may hidden agenda kayo sa akin. Kursunada niyo ako. Ano kasi? Kayo pa naman yung paborito kong tsahin. Pero hindi ko akalain na tataluhin niyo ako. Buti na lang loyal sa akin yung boyfriend ko. Aanhin mo naman yung pagiging loyal ng lalaking yan kung di ka naman niya kayang bigyan ng magandang buhay sa hinaharap. Huwag mo sabihin sa akin na handa ka magpakasal sa waiter at tagahugas ng pinggan na yan. Oo, at wala ka ng pakialam doon. Marangal ang trabaho ni Densyo. Tanggap siya ni na mami at daddy kaya bakit hindi ko siya pakakasalan? Tsaka alam ko sinasabi niyo lang yan dahil inggit kayo sa akin. Kasi ako meron nagmamahal sa akin, sa inyo wala. Anong sinabi mo? Ulitin mo yung sinabi mo. Mahal, tama na. Huwag mo nang sagutin yung auntie mo. Mabuti pa, umalis na lang muna tayo. Hindi, ayoko! Dito lang tayo. Gusto kong ipamukha sa babae niya ng kapal na mukha niyang insultuhin ka eh. Hindi ko nga kinakahiya na hindi ka pa nakakapagtapos sa pag-aaral. Tapos siya, lalaiting ka lang na akala mo kilalang kilala ka na? Hindi ako makakapayag nun! Papa Dudut, mabuti na lang talaga dumating si Annalyn para ipagtanggol ako sa tiyahin niya. Nanlate na lamang din kasi ako bigla sa mga pangiinsultong sinabi nito sa akin dahil sa pagiging high school graduate at waiter ko. Pakiramdam ko ay inapakan niya ng husto ang pagkatao ko at nawala bigla yung kumpiyansa ko sa sarili ko na matagal kong inipon. Kahit lalaki ako ay naiyak na lamang ako pagkalis namin ni Annalyn sa kanila. Buti na lamang talaga at kasama ko ang girlfriend ko habang inaalo ako. Pagkatapos ng tagpong yon ay hindi na kami nagkita ni Auntie Betty hanggang sa mabalitaan ko na lamang na nakabalik na siya sa Amerika. Blinako na rin siya sa messenger para hindi na siya makapag-chat sa akin. Doon ko naramdaman yung matinding kagustuhan ko na makapag-aral at makapagtapos para may pagmamalaki ako sa hinaharap. Pero hindi ko lang yon gagawin para sa sarili ko kundi para sa amin ni Annalyn. Mahal na mahal ko ang girlfriend ko at malaki ang papel na ginagampanan niya para hindi ko maramdaman na wala akong narating sa buhay dahil lang ganito lamang ang natapos ko. Siya rin ang nagpapayo sa akin kasama ko sa mga malulungkot at masasayang araw ko. Kaya naman nangako ako na poprotektahan ko siya at ang relasyon namin. Doon ako nagsabi sa kanya na gusto kong mag-aral na talaga. Tulad ng inaasahan, full support siya sa akin.
Mabuti na lang at may mga institusyon na tumatanggap ng mga estudyanteng may edad na at nagtatrabaho, kaya kahit extra challenge ang pag-aaral habang naghahanap buhay, inspirado ako at motivated na makapagtapos balang araw. Mabilis na nagdaan ng 2 taon, incoming third year student na ako sa kursong Business Administration, Papa Dudut. Congratulations, mahal! Congratulations saan? Kasi magta-third year ka na. Thank you, pero di pa naman ako graduate. 2 taon pa halos bubunuin ko. Pero darating ka rin dun. Makakagraduate ka rin. Basta wag ka lang sumuko. Gusto lang namang kitang i-congrats ngayon para alam mo kung gaano ako ka-proud sa'yo. Simula pa lang nung nag-decide ka mag-aral, sobrang tiyaga at sipag mo. Kasi kinakaya mong isabay ang pag-aaral mo sa pagtatrabaho. Hindi madali yung ginagawa mo at talaga namang nakakabilib yun, mahal. Hindi ko naman magagawa yun lahat kung wala ang tulong at suporta mo. Ikaw talaga yung inspirasyon ko. Kaya nga masaya ako para sa atin. Buti na lang talaga hindi ka pumayag no na pag-aralin ni Auntie Betty. Tapos may kapalit naman pala kaya ganun siya kabait sa'yo. Kahit na desperado na ako, nararamdaman ko na rin na may mali. Kaya nga hanggat maaari, gusto ko na lang umiwas sa kanya. Pero ayoko namang mabastos siya kaya pumupunta pa rin ako sa inyo sa tuwing ini-invite niya ako. Pero bakit kasi hindi mo sinabi sa akin agad? Ayoko lang masira ang relasyon niyong magtiyahin. Ayokong masira yung reputasyon niya sa'yo. Tsaka wala pa naman siyang ginagawa sa akin nun. Kumbaga, naghihinala pa lang ako na kursunada niya ako. Pero di ko pa talaga napapatunayan. Hanggang sa manggaling na nga yun sa mismong bibig niya. Nakakalungkot lang kasi kailangan masira yung relasyon namin dahil sa kanya. Pero bago naman siya umalis, nag-sorry siya sa akin. Talaga? Anong sabi mo? Tumango lang ako. Hindi ko pa kasi siya kayang patawarin matapos yung ginawa niya eh. Iniisip ko baka namimiss lang niya yung asawa niya. Tapos nagkataon nakahawig ko kaya nakursunadahan niya ako. Pero mali pa rin kasi boyfriend kita. Marami namang ibang lalaki dyan na pwede niya magustuhan. Yung single, walang sabit. Kaya bakit ikaw pa, di ba? Ginagalang ko pa naman siya kasi tsahin ko siya pero hindi na niya ako nirespeto. Nalulungkot din ako sa nangyari. Di ko akalain na mauuwi sa ganun yung simpleng pagbabakasyon niya rito. Pero iniisip ko na lang na baka mapatawad ko pa rin naman siya pagdating ng araw. Kahit paano naging mabait pa rin naman siya sa akin at sa parents ko. Pero hindi na lang talaga maibabalik yung closeness namin katulad ng dati. Maiintindihan naman niya siguro yun. Kahit hindi niya maintindihan, hindi ko na problema yun. O siya, huwag na natin pag-usapan si auntie mo kasi nakaalis na naman siya. Pag-usapan na lang natin yung future natin together. Sakaling makagraduate na ako. Sige, ano bang naisip mong gawin? Madami. Gusto ko mag-business tayo. Mag-ipon para makapagpagawa ng sarili nating bahay. Gusto ko kapag magkakaanak na tayo, meron na tayong bahay na masasabi nating atin. Yun din naman yung gusto ko. Pero may isa pa talaga akong gusto. Ano yun? Maging asawa ka. Ako rin naman. Kaya nga sabi ko sa'yo, handa akong maghintay. Pero ako yata yung hindi na makapaghintay. Anong ibig mong sabihin? Gusto na kitang pakasalan. Papa Dudut, nag-propose ako kay Annalyn ng araw na yon sa paborito naming fast food chain na kinakainan. Simple lang yung proposal pero masasabi kong memorable. Gustong gusto ko na talagang iharap sa altar ang babaeng mahal ko. At hindi na ako makapaghihintay pa na makagraduate bago ko gawin ang bagay na yon. Sa susunod na taon pa talaga ang plano naming pag-iisang dibdib, pareho na kaming kabado at nananabik ni Annalyn. Sa kasalukuyan ay nagsisikap ako sa pag-aaral habang nagpupursige rin sa pagtatrabaho. Gusto ko kasing makaipon ng pera para mabigyan ko ng pangarap niyang kasal ang girlfriend ko. Minsan lang naman yon sa buhay namin kaya gusto kong gawing espesyal. Alam ko na bagaman mahirap ay matutupad ko ang mga pangarap ko na ito. Isa na nga doon ay ang makapagtapos ako
ng kolehiyo. Masaya ako dahil suportado ko ni Annalyn at ng mga kapatid ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at naway nakapulot kayo ng aral at inspirasyon sa kwentong ibinahagi ko. God bless po and more power sa Barangay Love Stories. Number 1 po kayo sa puso namin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Densyo. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.